Ito ay bago ang hating gabi, noong July 22, 2015 sa Broken Arrow, Oklahoma. Nang makatanggap ng tawag ang emergency services. Ito ay isang bata, o malabata na babae. Sa pamamagitan ng paghusga sa boses, siya ay may iniindang sakit. Hindi na nakapagsalita si Crystal Bever sa telepono, hindi dahil sa takot siya sa kanyang mga kapatid, kundi dahil nasugatan siya sa mga braso, dibdib, at leeg. Nang dumating ang mga paramedic sa bahay, ilang minuto lang ang nakalipas, ay gumagapang pa siya sa driveway, gamit ang kanyang huling lakas, para makalayo sa totoong nakakatakot na pangyayari ng kanyang buhay. Siya ay isinugod ng isang ambulansya, at binigyan ng pangunahing first aid. Pero bago siya hinimatay sa sakit, siniguro ni Crystal, na alam ng mga paramedic, na ginawa ito ng kanyang mga kapatid. Sa parehong oras, dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Bever, narinig lamang nila, ang mga nakakakilabot na mga hiyawan, na nagmumula sa loob ng bahay, nang sila ay pumasok. Gayunpaman, ilang minuto lang silang huli sa pagdating. Ang mga mag-asawang Bever, na sina April at David, ay nakahiga, na walang buhay sa sahig. Patay din sa loob ng banyo ang 7 anyos na si Christopher, at ang kanyang 5 anyos na kapatid na si Victoria. Ang kanilang medyo nakatatandang kapatid na si Daniel, ay nakahiga sa isang pool ng dugo, sa loob ng opisina ng kanyang ama. Nang makita ng mga opisyal ang kuna, tumibok ang kanilang puso. Ngunit sa kanilang pagtataka, natagpuan nila ang isang umiiyak na sanggol na walang pinsala, ang 2 taong gulang na si Autumn. Kaya't si Autumn, ay nakaligtas sa massacre, ito'y sa pamamagitan ng isang himala. At nalampasan din ni Crystal ang kamatayan, ngunit, panghabang buhay na trauma, at pisikal na pinsala naman ang kapalit. Ito ang isa sa pinakamasamang kaso, ng familicide na naitala, sa Estados Unidos. Bakit ang 2 binata, na magkapatid na lalaki, ay gustong gumawa ng gayong bagay? At nasaan na sila ngayon? Natagpuan ng mga awtoridad ang magkapatid na Bever, sa loob ng ilang oras. Nagtago sila sa likod ng isang damuhan, sa isang kakahuyan sa likod ng kanilang bahay. Parang kulang sila sa escape plan. Ang 17 anyos na si Robert Bever, ay puno ng dumi, at dugo. Ang kanyang mga mata ay nakatulala na parang baliw, halos parang hindi pa tapos ang pagsasaya. Ang kanyang 16 anyos na kapatid, ay may ibang ekspresyon ng mukha, siya ay tila nagsisisi, o hindi kaya, ay naawa sa kanyang sarili, dahil sa pag-aresto. Hindi na kailangan ng mga pulis ng anumang iba pang patunay, dahil sinabi sa kanila ni Crystal, kung ano ang nangyari. At ang magkapatid ay puno ng DNA, ng kanilang pamilya, at nagtatago sa likod ng isang kakahuyan. Kung iyon ay hindi pa sapat para idamay sila, si Robert ay proud na inamin, ang pag-ubos sa kanilang pamilya. Nang ang magkapatid ay nasa bilangguan, ang mga detective ay dahan-dahang nalaman, ang isang nakakatakot na kwento, ng kalungkutan. Pagkahumaling, at purong kasamaan. Ang Broken Arrow, ay isang medyo maliit na bayan. Sa katunayan, hindi ito isang bayan, ngunit isang residential ng Tulsa, Oklahoma. Ang suburb sa kabuuan, ay tahanan ng higit sa 100,000 katao. Ngunit sa paraan ng pamumuhay ng mga Bever, ay parang nasa gitna sila ng kawalan. Ang pamilya ng Bever, ay binubuo ng 9 na miyembro, mga magulang na sina April at David, at 7 anak. Nakatira sila sa isang malaking magandang bahay, malapit sa Arkansas River, sa 709 Magnolia Court. Ito ay maaaring maging langit, para sa relihiyosong pamilya, na nais lamang mamuhay ng kanilang buhay, sa pagitan ng kanilang tahanan, at ng kanilang lokal na simbahan. Ngunit para sa mga bata, ito ay ibang kwento. Ang lahat ng magkapatid ay homeschooled, at ang iniisip ng kanilang mga magulang, ay hindi na kailangan umalis, mula sa kanilang mapagmahal na pamilya, at sa isang malaking magandang bahay. Ang mga Bever, ay hindi sanay, sa psikolohiya ng bata. Ang mga bata at teenager, ay nangangailangan ng mga taong kaedad nila, sa labas ng kanilang pamilya, upang magkaroon ng mahahalagang kasanayan sa lipunan. Kailangan nilang matutong makipagkaibigan, bumuo ng mga relasyon, at mag-navigate sa mundo sa labas ng tahanan. Ang maging masanay sa pagiging independenteng mamamayan, kahit na masangkot sa gulo, ay isang natural na bahagi ng pagiging isang binatilyo. Masusubok mo ang iyong mga hangganan, at angkinan ang iyong kalayaan,
at gumawa minsan, ng kalokohang bagay sa isang pagkakataon. Ngunit hindi ito naranasan ng mga Bever Kids, sa katunayan, marami sa kanilang mga kapitbahay ang naalala sila, bilang isang talagang tahimik na pamilya. Aasahan mo, ang isang pamilya na may 9 na membro, ay siguradong maingay, at marahil, makakakita ka ng mga batang tumatakbo sa paligid ng bakuran, at nagdudulot ng kalituhan. Dahil siguro, si David ay pinairal ang kamay na bakal, at isang tradisyonal na patakaran, at pinapakita, na para bang ang bahay, ay siya lang ang pwedeng mamahala. Nagpakasal siya kay April noong 1987, siya ay 23, at si April ay 15. Siya ay mula sa isang pamilya, na walang ibang iniisip, na ibigay ang kanilang teenager na anak, sa isang ganap na nasa hustong gulang na lalaki. May balita, na kontrolado niya si April, gaya ng kanilang mga anak. Hindi nagtagal ay kinuha ni April ang papel, ng isang masayang stay-at-home mom. Siya ay isang malaking tagahanga ng Reddit, kung saan inilarawan niya ang kanyang sarili, bilang pagod na happy blessed. Ang sinumang ina ng 7 anak, ay malamang na sumang-ayon, siguro sa unang bahagi. Si David ay nagtrabaho bilang isang technician para sa HP, at siya lamang ang taong kumikita ng pera, para sa pamilya. Samantala, pumunta si April sa Reddit, para humingi ng payo sa pag-aaral sa bahay, at maging mas malapit sa kanyang komunidad. Hindi rin nagtagal, nag-internet si Robert, para pawiin din ang kanyang kalungkutan. Siya ang pinakamatandang batang Bever sa bahay, at nang siya ay naging isang teenager, nawalan siya ng pag-asa sa kanyang pag-iisa. Wala siyang kaibigan na kasing edad niya, at walang paraan para bisitahin sila. Kaya nagpa siyang makipagkaibigan sa online, sa pamamagitan ng isang channel sa YouTube. Nakakatawa ito, gaya ng maaaring mangyari sa YouTube channel ng isang teenager. Ngunit nakakuha si Robert, ng ilang tagasunod. Bahala na ang content, basta masaya si Robert, at hindi nagtagal, sumali ang kanyang nakababatang kapatid sa kaganapan. Well, si Michael ay nakababatang kapatid na lalaki ni Robert, ngunit siya ay mas bata lang ng 1 taon. Halos parang kambal lang sila, ginawa nila ang lahat ng magkasama, at halos bulag na sinusunod ni Michael si Robert. At tulad ng maraming kabataan, nang matuklasan nila ang malawak na internet, ay hindi na sila tumigil. Ito ay naging isang kinahuhumalingan nila, at gugugol sila ng maraming oras, hanggang sa gabi, nagsisiyasat sa pinakamadilim na sulok ng YouTube, at anumang alam nila, ay ayaw nilang makita ng mga magulang nila. Sa lalong madaling panahon, natuklasan nila ang paaralan ng Colin. Ito ay isang trahedya na kwento, tungkol sa 2 batang lalaki na hinayaan ang kanilang pinakamasamang panig, na kontrolin sila. Ngunit kay Robert at Michael Bever, ang mga batang ito, ay mga alamat. Sila ay matapang at cool. Si Robert at Michael ay naisip nila, na kung sila ay kumuha ng 1 dosenang buhay, siguro maaari silang kumuha ng 50 mahigit. Ipinahayag ni Robert, na dapat silang sumikat sa pamamagitan ng pagpatay. Gayunpaman, ang ginawa ng Columbine, ay masyadong madali sa tingin ni Robert. Naisip nila, ang kanilang paaralan, at ang lahat na makikita nila. Ang magkapatid ay walang paaralan, ang kanilang paaralan ay ang kanilang tahanan, kaya ang tanging paraan upang makagawa sila ng isang sikat na pagpatay sa mundo, ay ang unahin muna, ang kanilang buong pamilya. Noong 2014, 1 taon bago nakuha ni Robert ang kanyang unang trabaho sa isang call center, ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang, ngunit hindi nila alam, na ang tanging hangarin niya, ay makatipid, at makabili ng mga armas. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang silid ay naging isang war showroom, ng mga kutsilyo, mga posporo ng Kevlar, mga vests na itim, mga maskara, at bawat mapanganib na bagay. Ngunit kung iisipin natin, dapat nakita ni April at David, ang kwarto ni Robert, kaya bakit itong mag-asawa, hindi sinat si Robert sa napakaraming armas. Napag-alaman, na si Crystal, na ilang taong gulang na mas bata kay Michaels, ang unang nagpaalam, sa kanyang ina. Tinanong niya, kung nakita niya ang mga bagong bagay, sa silid ni Robert, at kung hindi siya nag-aalala tungkol dito. Ang sinabi ni April, ito'y mga tipikal na bagay ng teenage boy. Kahit na wala ang history internet ni Robert, ay dapat tinanong ni April ang kanyang sarili, ng higit pang mga katanungan. Ngunit hindi niya akalain, na ang kanyang mga anak na lalaki,
ay mayroong madilim na intensyon. Bago ang huling araw, noong July 2015. Kung hindi masyadong iniisip ng kanyang pamilya ang koleksyon ni Robert, sino ang nakakaalam? Ngunit ang mga bagay na ito ay bihirang mangyari sa isang gabi. Ang interogasyon ni Robert ay hindi kailanman inilabas sa publiko. Ngunit si Michael ay malinaw, mula sa kanyang mga pahayag, na siya ay nakatali sa kanyang kapatid, at wala siyang kontrol sa kanyang mga aksyon. Sinabi ni Michael na hindi siya kumpil ng buhay ng sinuman noong gabing iyon. Nijag lang niya ang kanyang 9-year-old na kapatid na si Christopher. May inamin din siya na magbubunyag ng motibo ng kanyang kapatid. Iniisip nila na sagabal lang ang kanilang pamilya sa mas malaki nilang plano. Dahil si Robert ay nag-order ng maraming mga baril at bala na darating sa kanilang bahay. Ang petsa ng pagdating ay July 23. Kaya kailangan nila ang kanilang buong pamilya ay wala na bago pa ito dumating. Dahil paano nila ipapaliwanag ang kanilang in-order sa kanilang mga magulang at sa kanilang mga kapatid. Ang plano ay naging ganito, ilabas ang kanilang buong pamilya, gawing maliliit na piraso, itago ang mga ito sa loob ng iba't ibang mga basurahan, itago ang mga basurahan sa attic, pagkatapos ay kunin ang mga armas. At itaas ang kanilang count sa hindi bababa sa 50. Bakit sinabi ito ni Michael? Sa isang salitang katanyagan, gusto ni Robert na maging sikat sa buong mundo, at para sa kanya, ito ang pinakamadaling paraan na posible. Walang konsensya, walang sama ng loob, para sa mga buhay na binawian, walang pagsasaalang-alang sa anumang buhay. Ang magkapatid ay walang plano sa anumang tiyak na paaralan o isang lugar na partikular. Magpapolen sila ng bala sa kung sino man ang makasalubong nila. Pagkatapos ay mamamatay sila at magiging tanyag sa buong mundo. Dito natin maiisip na si Robert ay talagang napakasama at si Michael ay ang nakababatang kapatid lang na kinokontrol ni Robert. At sinusunod naman ni Michael na parang bulag ang anumang plano. Ngunit nagsisinungaling si Michael, pinaghihinalaan ng detective na maaaring hindi siya makatotohanan. Sa isang interogasyon ng homicide, ang sinumang sospek ay maaaring subukan na sisihin ang isa pang sospek. Maraming mag-asawa, magkapatid at magkaibigan ang nagsisimulang magtraidoren sa isa't isa kapag naghiwalay na sila sa pag-interview. Kaya susubukan ni Michael na gawin si Robert ang masama para makakuha siya ng mas mababang parusa. Tinanong din ng detective si Michael tungkol sa kanyang pamilya. Sinusubukang maghanap ng iba pang motibo para sa kanilang kakilakilabot na ginawa. Maaaring aminin ni Robert na gusto niyang maging sikat sa buong mundo. Ngunit walang lang sa kanilang mga magulang nang walang pagkamuhi sa kanila. Ang batas na kamao ng kanilang ama ay ang maaari ang naging dahilan kung bakit ito ginawa ni Robert at Michael. Ang kanilang pagkamuhi sa kanya, na binuo sa paglipas ng mga taon at taon. Maaaring ito ang nag-trigger kay Robert para magawa nila iyon. Kung saan ito ay nagiging mas trahedya. Sabi ni Michael, ay inosente siya sa mga nangyari, ngunit nang tanungin siya ulit ng detective para sa higit pang mga detalye, ibinunyag niya na siya nga ay hindi tapat. Una, inatake ng dalawang magkapatid si Crystal, matapos siyang sabihan na may titingnan lang ng kung ano sa computer ni Robert. Pagkatapos ay nagpatuloy si Robert patungo sa kanyang mga magulang. At si Christopher at Victoria ay agad na nagkulong sa loob ng banyo. At doon na nagsimulang umiyak si Michael, na para siyang hinahampas ni Robert, nakiusap siya sa mga nakababatang kapatid na papasukin siya sa banyo para sa proteksyon. Pagbukas nila ng pinto, inatake niya si Christopher at si Robert kay Victoria. Pagkatapos ginawa ulit ni Michael, nung nagkulong si Daniel, sa office ng papa niya. Nilinaw ng detective, na siya ay may pananagutan din. Sabi ni Michael, na papatayin siya ni Robert, kung hindi siya susunod sa kanya. Ngunit nang tanungin si Robert, sinabi niya, na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, ay sabik din sa kanilang plano. Sa katunayan si Michael ang nagwakas sa buhay ng kanyang ina, gumamit si Michael ng kutsilyo sa kusina, at ginilitan niya sa lalamunan ang kanyang ina, habang nagmamakaawa ito sa kanya, na iligtas ang kanyang buhay, at tumawag sa 911. Ngunit sa pagkakataong ito, ay umaasta siyang nagsisisi, nang hihinayang, at itinuturo ang lahat kay Robert.
Noong July 23, dumating ang 3,000 rounds ng bala sa kanilang bahay. Na mas nagpasikat lamang ito bilang isang malaking balita sa buong bansa. Kinasuhan ang magkapatid ng may 5 bilang ng first-degree murder at pangbubugbog. At nilitis bilang mga nasa hustong gulang. Sa kabuuan ng kanyang paglilitis, si Robert ay masaya, parang nag-i-enjoy siya sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman, ang mga Bever Brothers ay tila ganap na nagpalitan ng mga tungkulin sa loob ng ilang buwan. Noong 2016, sinubukan ni Robert na kitain ang sarili niyang buhay sa kanyang selda ng bilangguan. Sa una ay hindi siya umamin sa pagkakasala, ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, binago niya ang kanyang plea sa guilty. Si Robert Bever ay sinentensyahan ng 5 magkakasunod na termino ng habang buhay, nang walang posibilidad ng parol. Sa kabilang banda, iginiit ni Michael na siya ay inosente, at tumanggi na baguhin ang kanyang plea, mula sa hindi nagkasala. Si Robert ay nanindigan pa nga para sa kanya, inaako ang responsibilidad sa mga pagpatay. Ngunit inamin niyang si Michael ay tumulong din sa kanilang pagkamatay. At kinuha niya din mismo ang buhay ng kanilang ina. Kaya si Michael ay nakakuha ng parehong sentensya sa bilangguan, at pareho silang magkapatid ay mamatay sa bilangguan. Noong 2019, nasunog ang bahay nila. Arson ito syempre, ngunit sa isang lugar na kinondena, handa ang mga awtoridad na pumikit sa nangyari dito. Ang lugar ay naging isang nakakatakot na puntahan para sa mga rebeldeng kabataan. At walang tao o kapitbahay ang natuwa man lang pag dumaan dito. Ito ngayon ay isang parke na nakatayo. Ang lugar nito ay tanda ng mga taong nagsisikap na magpatuloy mula sa isang trahedya na magmumultaw sa Broken Arrow magpakailanman. Sina Crystal at Autumn, inampon ng iisang pamilya. May pagkakataon sila na lumaki bilang masaya at subukang malampasan ang kanilang nakakatakot na trauma ng magkasama. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.